More and more students are working online, from selling products to editing videos. They're learning how to earn in a digital world. Digital hustles refers to online side hustle or freelance work where individuals leverage their skills and the internet to earn extra income. This can involve various activities like freelancing, digital marketing, online course creation, and selling digital products. Hi, my name is Maxine and I do buy and sell. Bumibili ako ng mga damit sa ukay-ukay, tapos I make a bling out of it. Pinapaganda ko, nilalagyan ko ng iba't ibang designs, rhinestones, ginugupit ko, nagbibigit ako ng mga stickers or yung mga pwede kong kahit anong gawing design doon sa damit na yan. Parang ginagawa kong canvas yung mga clothes na nabibili ko sa ukay-ukay. Or naghahanap ako ng kahit anong maganda na sa tingin ko pwede kong ibenta. Na mura kong nabibili sa ukay, then nilinisin ko or papagandahin ko to make it more profitable. So, ang ginagamit kong platform is Facebook. I do online selling, nagla-live ako, and sometimes pinipost ko lang. Pinipicturean ko yung item, then ipopost ko online. And ipapashare ko sa mga friends ko for it to, para makilala, para makita ng ibang tao, then I'll make profit out of it, na mababa lang yung cost sa akin and mas mababenta ko siya ng mahal. For example, meron akong mga biniling mga clothes na nagre-range ng 50 to 100 pesos. Minsan nabibenta ko yun ng almost 200 to 50, minsan mas malaki pa. Kasi mas naging profitable siya. Kasi nilalagyan ko siya ng panibagong buhay as a student na naghahanap din ako ng sidelines. And this particular side hustle helped me through that. Nakakukuha ko ng pambili ng school supplies and everything. Hindi na ako gano'n sa parents ko kasi hindi naman siya nag-replace na ng but it helps yung profit na nakukuha ko while doing my passion helps me, and yung internet or yung online selling helps me a lot kasi syempre mas maraming nare-reach na tao, hindi lang siya with my friends of friends, hindi lang siya with my friends, nakakarating siya sa friends of friends, sa mga kahit hindi mo makilala kasi you can post or you can share your life sa mga groups and na definitely will help para mabenta yung items. In selling, marami talagang technicalities na nangyayari, especially pagdating sa internet, yung mga contact infos na hindi agad nagbibigay, mga nagmamine na hindi naman kukunan, mga joy buyers, ganun, na sometimes nakaka-interrupt sa pag-online sell kasi syempre you would invest time dun sa mga tao na ganun. Then, in just a pop, hindi na sila mag-reply, hindi na sila makikipag-coordinate, hindi na sila makikipag-communicate sa'yo. And hindi na pala nila bibilin. So, yung sa technology, kasi syempre kapag ka face-to-face mo na binabenta yung gamit mo, if they say that they will buy it, kukunin nila agad. Pero, when it comes to technology, when it comes to internet, so you would post, you would papakita mo yung mga gamit na ibibenta mo, then they will mine, ganyan, sa live selling. Then, if hindi na pala nila trip yung bagay na yon, they would just stop talking to you, they will stop communicating, which is a very big struggle of an online seller. Hi, I'm Kina. I'm a virtual assistant business owner and a freshie in UP Diliman. When I first went to Manila, I was very clueless kung gaano kamahal mabuhay dito. I tried a lot of side hustles and I researched in TikTok, YouTube, Facebook, what I could do to earn money while studying. Until I came across freelancing. I found out now what most can earn in a month I could earn in just a week. Back then, I found out what I was most interested in and I searched for free courses and free videos online to learn more about my niche. Number 1. Wala agad clients. That will take you weeks, some even months. And
That's normal. It's part of growing and it's part of the process. Number 2 is you will doubt yourself a lot. Kahit okay naman yung ginagawa mo, there's this pressing feeling na parang hindi enough. And again, it's normal, you're doing fine. Number 3, not all months are the same. May mga months na wala talagang inquiries and walang mag-reply sa applications mo. But then again, it's totally normal. It's not you. It's just the beauty of freelancing. I am Kurt Jerome B. Centeno. I resell watch, specifically Seiko mods. Dahil nauuso ngayon at na-hype yung watch industry, lalo na kay Fahrenheit. Naisip ko to i-business kasi alternative siya sa mga watch enthusiast, lalo sa mga Rolex enthusiast. Dahil estudyante tayo, dagdag income na din siya. Tapos, yung entrepreneurial skills ko na-develop, lalo na yung pag-set ng time management, paano magiging strategy sa pagbenta, marketing, profit. Low cost lang yung nilabas ko startup for this business kasi wala naman akong nirerentahan na lugar. Lalo mas madali ang online kasi mas malaki yung natatarget na mga tao. Hindi lang yung nasa isang lugar lang ako. Madami din nakakita sa mga post ko through online sa iba-ibang platform. Ang struggles ko dyan, syempre, unang-una yung mga bogus buyer. Yung last minute nagka-cancel, na-secure na nila yung watch. Mahirap din kasi malulugi ka din Tapos, ano pa ba? Yung sa end ng supplier ko, kunwari, may sinet akong date na kailangan nandito na yung watch, tapos biglang magkakaproblema. Siyempre, i-explain ko din yun sa client ko na medyo madedelay. Medyo di-disappoint din yung client ko kasi may sinet nga kaming date na kailangan makuha yung relo. Medyo nagdodoble ingat din ako ngayon kasi talamak din ang scams ngayon lalo sa mga nag-e-edit ng e-cash yun through online payment. Kung online seller ka, meron din kasing online payment din Kaya ang gawa kong solution doon nangihingi ako ng down payment para ma-secure nila yung money para walang back-outan. Greetings everyone, I am May Gregorio, I am a student and I'm a small TikTok affiliator. By doing TikTok affiliates, it helps me lessen the chance ng panghihingi ng extra money sa parents ko para sa mga expenses ko. As of now, the only struggle na na-encounter ko as a TikTok affiliate is yung pag-manage ng time ko in editing and sa pag-iisip kung anong klaseng content yung gagawin ko for the product. The students are not waiting for jobs. They're learning how to earn now with the help of tech.